Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaksyon sa mga pahayag ni Senator Hontiveros. Una, tinawag niya si Pastor Apollo Kibuloy na taong pinakawalang respeto sa lahat ng nakilala niya. Pangalawa, tinuligsa niya o binatikos niya sina former President Duterte at BP Inday Sara, bakit daw kailangan pa nilang mag-attend sa prayer rally sa Liwasang Bonifacio in support kay Pastor Kibuloy. Okay, panoorin muna natin itong balita ng UNTV. Honestly, I cannot think of an acceptable reason na hindi siya paarestohin. Lalo na kung mananatili siyang magsabing he sees no reason to honor the Senate's invitation. Siya yung pinakawalang respeto sa nakita ko pa sa tanang buhay kong nagtrabaho dito sa Senado. Bakit nag-i-insist si Kibuloy na wala siyang obligasyong humarap? Sino ba siya para sabihin iyon? Piniligsa rin ng senadora ang pagdalo ni former President Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte sa prayer rally ng mga taga-suporta ni Kibuloy. Gayon ako nagtataka, bakit nag-effort pa silang dalawa na dumepensa sa isang tao na akusado sa mga napakaseryoso at mabibigat na offenses laban sa mga pinaka-vulnerable sa ating lipunan. Sana yung effort nilang dalawa binuhos na lang sa wakas pagdepensa sa ating mga mangingisda at mga kasundaluhan natin at Coast Guard laban sa pangbubuli sa China. Bumuelta rin ito sa naging paratang ng Vice Presidente na nagiging trial by publicity na umano ang investigasyon kay Kibuloy. Wala pong trial by publicity kay Kibuloy. Ang judgment on innocence and guilt niya ay nasa labas ng kamay ng Senado, nasa kamay ng Korte. So, anong basihan ng kagalang-galang na senadora na sabi niya pinakawalang respetong tao na nakilala niya si Pastor Kibuloy? Nang dahil ba sa hindi niya pagsipot sa hearing sa Senado? Kung ako si Pastor Kibuloy, to be honest, hindi rin ako mag-attend. Bahala nang tawagin akong walang respeto kasi according to BP Sara, it's a trial by publicity. So, ano pa ang ibang dahilan? Bakit sinabi ni Senator Hontiveros na pinakawalang respeto ang religious leader? Wala na akong ibang makitang dahilan kundi yun lang dahil ayaw mag-appear sa hearing. Okay, hindi ko kilala masyado si Pastor Kibuloy, hindi ko pa nga siya na-meet. Kaya lang, sa tingin ko, yung kanyang pagkatao is ganito Tell me who are your friends and I will tell you who you are. Di ba ganon? Makikita mo ang karakter ng isang tao depende sa kanyang mga kaibigan. Okay. Sino-sino ang mga kaibigan ni Pastor Kibuloy? Ang isa sa pinakamalapit niyang kaibigan, mga Duterte. Parang magkapatid sila ni former President Duterte. Si BP Inday Sara, parang anak din niya. So, very close siya sa Duterte. Friends siya ng mga Duterte. So, hindi siya magiging kaibigan ng mga Duterte kung walang respeto si Pastor Kibuloy. Ganun lang ang pagkaano ko. Simpleng understanding dahil hindi ko nga siya masyadong kilala. Naririnig ko lang siyang nagsasalita. I don't know sa inyo, mga kaibigan, paki-comment. Agree ba kayo o sumasang-ayon ba kayo kay Senator Hontiveros na pinakawalang respeto si Pastor Kibuloy?
Ang mga members ng Kingdom of Jesus Christ, ang dami. I'm not sure of their number. Kaya lang, baka worldwide, abot sila ng 1 million. Marami ang members nila. So kung walang respetong tao itong Pastor Kibuloy, hindi siya magkakaroon ng ganong karaming members. Kaya, sorry, Senator Hontiveros, I beg to disagree. Mayroong hindi walang hiya si Pastor Kibuloy o hindi siya yung pinaka walang respeto. To me, it's not enough reason yung hindi niya pagsipot sa hearing sa Senado at tatawagin na lang siyang pinaka walang respeto. Okay, so due process, hindi siya nag-appear o di iyon i-cite in contempt. Ngayon, cite in contempt, mayroon pang show cause order. So, ito mga kaibigan, ang kaabangan natin yung explanation ni Pastor Kibuloy, yung tinatawag na show cause order. Ano ang dahilan niya? Bakit hindi magpakita? So, 48 hours ang naibigay sa kanila. So, ano ngayon? Huwebes na ba ngayon? Hindi ko na alam ang araw. So, yung show cause order o explanation ni Pastor Kibuloy, hindi na lang si Senator Hontiveros ang mag-decide. Buong Senado na. Kaya, pag-uusapang maigi ng mga senador, hindi sila basta-basta mag-issue ng warrant of arrest kasi baka matulad sila sa mapahiya ulit sila yung nangyari noon sa Parmali Executives na nagdesisyon ang Supreme Court na walang due process yung ginawa noon ng Senado na pinakulong yung Parmali Executives. Okay, punta tayo sa next issue, yung pag-attend ng mga Duterte sa rally sa Liwasang Bonifacio, hindi ka tanggap kay Senator Lisa. Ano ba yan siya makagalang-galang na senadora? Hindi ba karapatan ng bawat tao mamili kung sino-sino ang kanilang suportahan? Magkakaibigan nga sila bakit kung ang kaibigan mo ay nangangailangan ng tulong, hindi mo ba siya tulungan? Ganun lang kasimple yung ginawa ni former President Duterte at VP Sara Duterte, kaibigan nila si Pastor Kibuloy. Kaya nagpakita sila ng suporta, kaya nag-attend. Ngayon sabihin nyo na bakit nag-effort pa sila? O kaya na napikon ang senadora. Nagtatanong lang naman, napikon ba? O naalarma sa grabe ng tao? Ang daming taong nag-attend. Ilang araw yan. March 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1 week. Talagang punong-puno ang Liwasang Bonifacio ng tao. Hindi basta-basta yun. Ganyan ba ang tao na walang respeto? Na 7 days na rally, dami pa rin nag-attend. At final day, nag-attend ang dating presidente at kasalukuyang vice presidente. Di ba? Baka naalarma na si Senator Hontiveros sa nakita niyang suporta ng mga tao kay Pastor Kibuloy. Kaya, to me, hindi mo pigilan ang isang tao sa pagpakita ng suporta. Kaya, hindi dapat ganon ang reaksyon ng senadora. Bakit nag-effort pa? Imbes na mag-attend sa rally, nagpakita na lang ng suporta. Anong sinabi niya? Sa mga sundalo, sa mga Coast Guard, mga mangingisda na inaapi ng China. Anong kinalaman doon? Former President. Sabihin mo yun kay President Marcos na namatayan na ng sundalo sa Marawi, 6,
Hindi man lang nagpakita. Dapat kay PBBM yun. Former president na siya. Bakit? Pakikiapalalaman pa ng former president yung kaganapan sa West Philippine Sea? Hindi ba hindi? Wala, ang layo ng kwan itong senadora na ito. Pasensya na po, Senadora Riveros. Malayo yung kwan nyo na imbes na magpakita ng suporta kay Kibuloy, dapat suportahan mo na lang ang mga mangingisda. Dating presidente, gobyerno ngayon, yung mga present, mga nanunungkulan, sila ang Tapos, mayroon pa siya, nahuli siya sa kanyang bibig, yung trial by publicity, kasi yun ang banat ni Vice President sa kanya. Di ba, ang ganda yung mga binitawang salita ni Islanderos. Sabi niya, trial by publicity, yung ginagawa mo, Senator Risa, sabi ng VP Sara. Although hindi niya pinangalanan ng senadora, kaya lang trial by publicity. Anong sagot ni Senator Risa? Nako, nahuli sa kanyang bibig. Ang makadetermine lang, sabi niya, ng guilt or innocence ay korte lang. Correct. Bakit mo pa pipilitin si Pastor Kibuloy na mag-attend sa hearing ninyo na alleged sex abuse, child abuse ba yan, human trafficking, mga alleged lang yan eh. Tapos ang mga testigo ninyo, unproven yung identity nila, nagtatago. Bakit hindi na lang sila dumiretso sa piskal at mag-file ng complaint? Ngayon, ang DOJ, ginawa na ng trabaho, nag-file na ng kaso sa korte. So, ang korte ang makadetermine ng guilt or innocence ni Pastor Kibuloy. Tama yung sabi mo. Kaya ipaubaya mo na sa korte, kagalang-galang na Senadora Risa Ontiveros. Nahuli ka sa imong sariling bibig. Ibig sabihin, wala nang silbi ang imong hearing kasi nga, kung pakinggan natin si si VP Sara, it's a trial by publicity. So, huli sa bumanga ang senadora. Wala nang silbi ang kanyang hearing.